Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1781. Si Shen Yaifei, na tulala, ay pilit na binuksan ang kanyang mga mata na puno ng dugo at nakita ang matalim na tingin ni Jiang Chen, na nagbigay sa kanya ng panginginig. Sino ang lalaking ito? Paano ang isang maagang immortal na emperador ay nakakatakot? Alam ni Shen Yaifei na talagang hindi aksidente ang pagkatalo niya. Talagang wala siyang kapangyarihan sa ilalim ng malakas na pag-ataking iyon. Baka gumaan ang pakiramdam niya kung matalo siya sa sandata ng kalaban. Sa ngayon, ang isang bahagi ng kanyang mukha ay lubhang naputol. Ang tanging paliwanag dito ay sadyang napakalakas ng kalaban. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Ang mga mata ng kanyang kalaban ay parang nagmula sa kailaliman ng impyerno at maaaring kumitil ng buhay ng mga tao. Nanginginig pa ang kanyang kaluluwa. Hindi pa siya gaanong natakot, lalo na noong hawak niya ang kamay ni Jiang Chen. Pakiramdam niya ay nabalot ng anino ng kamatayan ang kanyang kaluluwa. Sumuko ako. Tumanggo si Shen Yaifei at inamin ang pagkatalo. Bagamat hindi pa siya nagsumite sa sinuman, wala siyang ibang pagpipilian ngayon. Mabuti. Umiti si Jiang Chen at bumaba sa plaza, habang hawak pa rin si Shen Yaifei. Tila si Shen Yaifei ay isang matalinong tao. Ang kanyang desisyon ay magliligtas sa kanya ng maraming pagdurusa ng laman. Inihagis ni Jiang Chen si Shen Yaifei sa lupa na tila siya ay isang patay na aso, na pagkatapos ay lumuhad sa lupa na nakaharap kay Jiang Zhenhai, pagkatapos ay lumipat ang kanyang mga mata patungo sa grupo ng mga magsasaka mula sa Yu family. Nang walang karagdagang abala, sumugod sila at muling napaluhod, nanginginig, hindi man lang naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Ang sitwasyon ngayon ay iba sa dati. Mas malala pa sa kanila ang kalagayan ni Young Master Shen. Ang Yu family ay nawala ng kanilang huling pag-asa. Nasira ang lahat ng kanilang pag-asa. Ngayon, maaari lamang silang umasa na si Jiang Chen ay magpapakita sa kanila ng awa. Shen Yaifei, sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka dahil lang ikaw ang number 1 genius ng Fengluo sect? How dare you capture my father and force him to test those pills? Magbabayad ka ng buhay mo. Tumingin si Jiang Chen kay Shen Yaifei. Hindi siya nagtanong tungkol sa bloodthirsty grass dahil natuklasan niya na ang cultivation technique ni Shen Yaifei ay ang purest yang, na walang kahit kaunting koneksyon sa bloodthirsty grass. Maaaring may ilang ibang tao na kasangkot sa bagay na ito. Jiang Chen, hindi mo ako mapapatay dahil wala itong may dudulot na mabuti sa iyo. Ang tatay ko ay ang Great Elder ng Fengluo sect, na isang intermediate immortal venerable. Hindi ka tugma sa kanya. Basta patayin mo ako, mararamdaman niya agad. Sa oras na iyon, hindi ka mabubuhay kahit na magkaroon ka ng 100 buhay. Nagsalita si Shen Yaifei. Ang lahat ng takot na dulot ng pang-aapi ni Jiang Chen ay mabilis na napalitan ng kasiguruhan ng maisip niya ang kanyang ama. Tama iyon. Bilang anak ng dakilang elder ng Fengluo sect, walang maglalakas loob na pumatay sa kanya. Hindi mangangahas si Jiang Chen kahit nabigyan siya ng 100 lakas ng loob. Nang marinig ito, hindi maiwasang maningkit ang mga mata ni Jiang Chen. Oo naman, may ibang tao sa likod ni Shen Yaifei. Kang. Binunot ni Jiang Chen ang kanyang espada at pinutol ang braso ni Shen Yaifei sa pamamagitan ng paghalik. Jiang Chen, ang lakas ng loob mong putulin ang braso ko. Galit na tugon ni Shen Yaifei. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, sadyang kasuklam-suklam na putulin ang isang braso ng kanyang kalaban. Siguradong masisira nito ang buong buhay niya. Ang kanyang cultivation base ay maaaring manatiling stagnant sa antas na ito para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Huwag mo akong takutin gamit ang pangalan ng iyong ama. Walang silbi sa akin. May tanong ako para sa iyo. Mas mabuting sagutin mo ako ng tapat. Kung hindi, puputulan ko ang isa mong braso at binti, buburahin ko ang iyong mga mata at sisirain ko ang iyong dila. Huwag mong isipin na binibiro kita. Ang tono ni Jiang Chen ay kasing lamig ng yelo. Nakaramdam si Shen Yaifei ng panginginig sa kanyang kaluluwa. Bigla, naramdaman niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali at hindi naglakas loob na salubungin ang mga mata ni Jiang Chen.
Ang kabataang ito ay isang demonyo. Alam niyang hindi nararapat banggitin ang banta niya sa harap nitong kalaban. Kung hindi niya gagawin ang sinabi ng kanyang kalaban, malamang na baldado siya. Handa ka na ba? Tanong ni Jiang Chen. Sige. Sige magtanong ka, basta wag mo lang akong patayin. Ano ang gusto mong malaman? Nag-aatubiling nagsalita si Shen Yaifei. Bakit mo ginamit ang bloodthirsty grass para gumawa ng mga table tas? Tanong ni Jiang Chen. Ito. Kumunot ang noo ni Shen Yaifei. Ang bloodthirsty grass ay palaging sikreto. Walang nakakaalam tungkol dito dahil may kaugnayan ito sa isang balangkas. Ayaw mong sumagot. Nanginginig ang espada ni Jiang Chen, tila ihahampas sa kabilang braso ni Shen Yaifei. Hindi, hayaan mo akong magsalita. Si Shen Yaifei ay natakot hanggang sa mamatay. Nagmamadali siyang nagsalita. Huwag mong sayangin ang oras ko, malinaw na sabi ni Jiang Chen. Ang mga recipe ng tableta na ito ay ibinigay sa akin ng aking ama. Matutulungan siya ng bloodthirsty grass sa kanyang cultivation. Nagpatuloy ng totoo si Shen Yaifei dahil alam niyang hindi makakatakas sa pares ng matatalim na mata ang pagsisinungaling. Sure enough, tatay mo yon. Tila ang iyong ama ay naglilinang ng isang uri ng walang kapantay na masamang pamamaraan ng paglilinang. Gusto niyang ilipat sa kanyang katawan ang function ng engravings ng bloodthirsty grass. Sa sandaling magtagumpay siya, magagamit niya ang kakayahang ito na sumipsip ng dugo at chi ng iba at tulungan siyang mapahusay ang kanyang lakas. Tama ba ako? Lalong lumiwanag ang ekspresyon ni Jiang Chen. Alam niyang hindi masyadong malayo sa katotohanan ang kanyang haka-haka. May kakaiba sa Great Elder ng Fengluo Sect. Ikaw, paano mo nalaman ang tungkol dito? Si Shen Yaifei ay nakatingin kay Jiang Chen na may pagdududa. Ito ay eksakto ang layunin ng kanyang ama. Humph. Ang bloodthirsty grass ay hindi maaaring ubusin ng direkta, kaya naman pinaghalo mo ang iba pang mga halamang gamot sa damo upang subukang i-convert ang kakayahan sa pagsipsip ng damo. Sinusubukan ninyong lahat ang mga tabletang iyon, ngunit walang resulta. Ang Fengluo Sect ay isang matuwid na sekta, ngunit sa kabila ng pagiging dakilang elder ng sekta ng iyong ama, nilinang niya ang isang masamang pamamaraan ng paglilinang na sumisipsip ng dugo, chi, at asensya ng mga tao. Ito ay laban sa Heavenly Dao. Kaya naman lihim lang ninyong maisakatuparan ang planong ito. Malamig na tumikim si Jiang Chen. Naisip niya ang balak ng mag-ama. Bagamat ang Ancestral Dragon Pagoda ay maaari ding sumipsip ng dugo, chi at essence, ginamit lamang ito upang sumipsip ng mga demonyo sa halip na sa mga tao. Ito ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng pagoda at ng ama ni Shen Yaifei. Ikaw, paano ang dami mong alam tungkol dito? Nadagdagan pa nito ang pagkabigla na naramdaman ni Shen Yaifei. Nakakatakot talaga ang kabataang ito. Naisip niya ang lahat bago magsalita si Shen Yaifei ng anumang mahalagang bagay. Hindi pa ako tapos. Alam ko rin na kapag nagtagumpay ang iyong pil, magtatagumpay din ang paglilinang ng masamang batas ng iyong ama, na nagpapahintulot sa cultivation base ng iyong ama na umunlad ng husto. Pagkatapos nito, ikaw at ang iyong ama ay magpapatalsik sa kasalukuyang sect master ng Fengluo Sect, upang kayong dalawa ay makaupo at masiyahan sa trono ng sekta. Tama ba ako? Bawat salita na binigkas ni Jiang Chen ay napakalaki. Pagkatapos, bumagsak si Shen Yaifei sa lupa na may puff, ang kanyang mukha ay ganap na basang-basa sa pawis. Marahas na nanginag ang katawan ni Shen Yaifei. Ito ay talagang isang napakalaking balangkas. Walang ibang nakakaalam dito sa mundo maliban sa kanya at sa kanyang ama. Maging ang Yu family, na tumulong sa kanya na isagawa ang kanyang mga plano ay hindi alam ang dahilan ng mga tabletang iyon, gayunpaman, nahulaan ni Jiang Chen ang halos lahat gamit lamang ang recipe ng tableta. Natuklasan pa niya ang balangkas sa likod nito. Sa sandaling ito, si Shen Yaifei ay nakakaramdam ng tunay na takot. Ang pagsasabwatan ay itinuturing na isang karumal-dumal na krimen maging sa isang bansa o isang malaking kapangyarihan. Kapag nagtagumpay ang plano ng mga nagsasabwatan, aakyat sila sa rurok ng kapangyarihan, ngunit kung sila ay mab-aigo, sila ay masusungit at mamamatay sa isang hindi likas na kamatayan, ang kanilang mga pangalan ay amoy sa loob ng libu-libong taon. Dahil dito, ang mga pagsasabwatan ay palaging isinasagawa ng palihim, maliban kung mayroon silang sapat na mga katiyakan. Para naman kay Shen Yaifei at sa kaso ng kanyang ama,
Malayo pa sila sa pagkakaroon ng sapat na kapangyarihan at talagang kulang sa katiyakan. Kung alam na ngayon ng mga tao ang kanilang balak, tiyak na isang mapangwasak na wakas ang sumalubong sa kanila. Nilanghap ng mga tao sa paligid ang malamig na hangin. Masyadong malaki ang ganoong sikreto para kunin nila. Kung alam nila na si Shen Yifei at ang kanyang ama ay nagbabalak na ibagsak ang Fengluo sect sa simula pa lang, hindi sila maglalakas loob na maging bahagi nito kahit nabigyan sila ng dagdag na nerbiyos. Madadami ang Yu family kung mabaigo ang plano. Nagtagumpay man ito, sa paraan ng pagbabalik ng mag-ama sa kanilang kabutihan sa kanilang tagapag-ampon, hindi sila magiging mas mahusay kaysa sa una. Sa isang paraan o iba pa, hindi sila magiging maayos. Sa ngayon, dahil wala sa kanila ang mga tanga, nakikita na ng mga magsasaka ng Yu family ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Sila ay naging isa sa mga piraso sa gitna ng napakalaking balangkas. Iniyuko ni Jiang Chen ang kanyang katawan palapit kay Shen Yifei, na ngayon ay basang-basa sa pawis, at nagtanong, "Ngayon sabihin mo sa akin, anong uri ng masamang pamamaraan ng paglilinang ang ginagawa ng iyong ama?" Hindi iyon ang iniisip mo. Hindi namin sinasadyang makipagsabuatan laban sa sekta. Ang aking ama ay hindi nagsasanay ng anumang uri ng masamang pamamaraan ng paglilinang. Nasugatan ang tatay ko at kailangan ng bloodthirsty grass para gamutin ang mga sugat niya. Tila nabawi ni Shen Yifei ang kanyang katinoan at matapang na tumanggi. Puchi. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagtanggi ay walang silbi sa harap ni Jiang Chen. Mas lalo lang siyang magdadala ng sakit. Sa sandaling mawala ang kanyang mga salita, ang espada ni Jiang Chen ay dumaan sa kanyang balikat, pinutol ang kanyang kabilang braso. Maaari mo pa rin akong lokohin sa ibang mga bagay, ngunit sa pagsasabi na kailangan ng iyong ama ang bloodthirsty grass para gamutin ang kanyang mga pinsala ay nagiging ganap kang tulala. Limitado ang pasensya ko. Hindi ko na itatanong ang parehong tanong sa pangalawang pagkakataon. Malamig na umungol si Jiang Chen at inilagay ang kanyang espada sa binti ni Shen Yifei. Si Shen Yifei ay ganap na nawala ng pag-asa. Ang suntok ng pagkawala ng dalawang braso ay sobra para sa kanya, ang numero 1 henyo ng Fengluo sect, na tanggapin. Sa kanyang mga mata, si Jiang Chen ay isang mamamatay tao na demonyo na nag-iwan ng matinding trauma sa kanyang puso. Sasabihin ko, ang batas sa paglilinang ng aking ama ay pinangalanang Bloodlust Devil Art. Kapag nakuha na niya ang kakayahan ng bloodthirsty grass, ang paglilinang ng sining na ito ay makukumpleto, na magkakaroon ng kakayahang sumipsip ng dugo at chi ng kanyang mga kalaban upang mapangalagaan ang kanyang sarili sa panahon ng mga laban. Biglang nagsalita si Shen Yifei. Halos sigurado siya na puputulan ng espada ang isang paa niya kapag hindi siya sumagot ng tapat dahil hindi siya binibiro ni Jiang Chen. Bloodlust Devil Art. Ang ganitong uri ng masamang pagtatanim ay nakakapinsala sa iba at gayon din sa nagsasaka na nagtanim nito. Para kayong dalawa na baliw sa kasakiman at pagnanasa. Kung ganoon, gagawa ako ng Fengluo sect ng magandang pabor. Iniunat ni Jiang Chen ang kanyang kamay upang tapikin ng ilang beses ang mukha ni Shen Yifei at nagsalita ng nakangiti. Mukhang kailangan niyang makialam sa bagay na ito. Siyempre, hindi dahil gusto niyang ipakita ang kanyang kabaitan sa Fengluo sect. Masyadong malaki ang immortal world. Mayroong hindi mabilang na malalaking kapangyarihan tulad ng Fengluo sect sa mundong ito. Hindi siya magkakaroon ng oras para alagaan ang bawat isa sa kanila. Siya ay may sariling mga dahilan para gawin ang aksyon na ito. Una, kasangkot dito ang dignidad ng kanyang ama. Sinaktan nila si Jiang Zanhai, kaya dapat matuklasan ang pangunahing salarin, bayaran sila ng mataas na presyo at alisin ang mga ito. Pangalawa, hindi masamang bagay na magkaroon ng koneksyon sa Fengluo sect dahil makakatulong ito sa kanya na magkaroon ng foothold dito. Dahil nasaktan ang mga pangunahing kapangyarihan at immortal courts ng tatlong dakilang immortal domains, katulad ng Ethereal Immortal Domain, Radiance Immortal Domain at Miluo Immortal Domain, natural na hindi niya tatanggihan ang pagkakataong ilagay ang kanyang pundasyon sa Fengqi Immortal Domain. Ang pagkakataon ay hindi nakikita. Walang makapagsasabi kung kailan ito darating, ngunit mas mabuting kunin ito ng mabuti sa sandaling ito ay dumating. Ang orihinal na layunin ni Jiang Chen na pumunta rito ay iligtas si Jiang Zanhai. Hindi niya naisip na tumira rito. Pagkatapos ng lahat, ito ay talagang mahirap gawin ito.
Gayunpaman, kung may pagkakataon para sa kanya na gawin ito, natural na hindi niya ito hahayaang madulas. Jiang Chen, ikaw, ano ang gusto mo sa akin? Nakita ni Shen Yifei ang intensyon ni Jiang Chen, na puno ng pangamba ang kanyang mukha. Ano ang gusto ko sa'yo? Dahil sa talino mo, dapat nahuhulaan mo na, di ba? Ito ang magiging katapusan mo at ng iyong ama. Huwag mong sisihin ang sinuman, kundi ang iyong sarili sa pagkakasala sa akin. Biglang naging malamig ang tono ni Jiang Chen. Hinawakan niya si Shen Yifei at binuhat siya mula sa lupa, pinunit ang Ancestral Dragon Pagoda at sinabi kay Jiang Zhenhai. Pare, pwede ka nang pumasok sa aking pagoda. Bibisita tayo sa Fengluo Sect. Sige. Walang pag-aalinlangan, dumiretso si Jiang Zhenhai sa pagoda. Si Jiang Chen ay isang mapagpasyang tao na tiyak na makakamit ang magagandang bagay. Ano man ang gawin ni Jiang Chen, ibibigay niya sa kanyang anak ang kanyang walang pasubaling suporta. Hinayla si Shen Yifei, si Jiang Chen ay pumanhik sa langit, handang tumungo sa direksyon ng Fengluo Sect. Gayunpaman, huminto siya ng mahadjap ng kanyang mga mata ang mga cultivator ng Yu family na nakaluhod sa lupa at naisip na hindi niya basta-basta mapapahinga ang bagay na ito. Ang kanilang bahagyang gumaan na ekspresyon ay muling nagbago nang makita nila ang tingin ni Jiang Chen. Masyadong simple para sa galit na diablo na ito na lipulin sila. Iligtas mo ang aming buhay, Young Master Jiang, mangyaring iligtas kami, Young Master Jiang. Bawat isa sa kanila ay walang tigil na yumuko, ang fifth steward ay umiyak ng hibang. Naiiwasan ang death penalty, pero hindi mo maiiwasan ang parusa. Bibigyan kita ng 5 minutong oras para kumuha ng 1 bilyong Emperor-grade Immortal Metastones, o kung hindi, lahat kayo ay kailangang mamatay. Matigas ang tono ni Jiang Chen. Matutunan lamang nila ang aralin sa pamamagitan ng paggawa sa kanila ng 1 beses. Ano ba naman? 1 bilyon. Ang mga nakatataas ng Yu family ay umikot ang kanilang mga mata at halos bumulwak ng 1 subo ng dugo. Ito ang tinatawag nilang daylight robbery. Bukod kay Jiang Chen, natakot sila na walang ibang manggahas na humingi ng 1 bilyong halaga ng kayamanan. 5 minuto ka lang. Kung hindi mo ihanda ang kabuuan bago ang takdang oras, mamamatay kayong lahat. Inulit ni Jiang Chen ang kanyang mga salita. Alam ang katotohanan na kontrolado ng pamilyang Yu ang ekonomiya ng buong Fengli City, hindi naging mahirap para sa kanila na kumuha ng ganoong kapalaran. Siyempre, kung wala silang ganoong halaga sa kanilang vault, masisisi lang nila ang kanilang malas. Ang 1 bilyong ito ay para sa pagbili ng kanilang buhay. Napakagaling. Hintayin mo ako dito, Young Master Jiang. Pupunta ako at kukunin ito para sa iyo. Bumangon ang patriarch at nawala sa isang kisap mata, naglalakbay sa hindi kapani-pani walang bilis. Ang mga matatanda ng Yu family ay maasim ang mukha at nagbubuntong hininga. Ang Yu family ay may ganitong halaga ng kayamanan, ngunit iyon ang kanilang buong reserba. Sila ay ganap na masisira sa loob ng mahabang panahon kapag ang lahat ng kayamanan ay binawi. Siyempre, walang mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Si Jiang Chen ang may dahilan para patayin silang lahat. Sa katunayan, hindi kailangan ng powerhouse ng dahilan para pumatay ng tao. Ang kayamanan ng isang tao ay maaaring kumita muli kahit na ito ay nawala, ngunit kapag ang kanyang buhay ay nawala, ang lahat ay mawawala sa but. Si Young Master Shen ay nasa ilalim ng buong kontrol ni Jiang Chen. Naputol ang magkabilang braso niya, punong-puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha niya. Naisip na niya ang susunod na mangyayari. Kapag nalantad sa publiko ang kanilang balak, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan. Naiinis niyang tiningnan ang mga nakaluhod na magsasaka, at hindi niya maiwasang mapag-alitan. Isang bangkos ng basura. Basura. Wala kang magagawa kahit isang maliit na bagay ng tama. Nagkaroon na siya ngayon ng urge na umubo ng dugo. Sa simula, ang plano niya at ng kanyang ama ay naisakatuparan ng lihim sa perpektong pagkakasunod-sunod. Walang nangyaring aksidente. Nag-recruit din sila ng ilang tapat na tagasunod sa Fengluo Sect. Hanggat nagtagumpay ang banal na sining ng kanyang ama, masasakop nila ang Fengluo Sect, na sakupin ang napakalaking imperyo. Habang ang mga eksperimento sa tableta ay nasa bingit ng tagumpay, isang hindi inaasahang nakamamatay na aksidente ang nangyari. Natural, ito ang naging dahilan ng pagkamuhi ni Shen Yifei sa Yu family.
Kung hindi nila nakuha si Jiang Zanhai, hindi sana darating si Jiang Chen, at matutupad ang kanilang plano. Gayunpaman, huli na upang sabihin ang anumang bagay ngayon. Humph! Shen Yaifei, pagkatapos na magdusa ng napakalaking pagkatalo ng Yu family at linlangan kami na maging isa sa iyong mga piraso ng chess, paano mo kami sisisihin? Kung hindi dahil sa iyo at sa iyong ama, hindi matitiis ng ating pamilya ang mga paghihirap ngayon. Kung alam namin na kayong dalawa ay nagsasabuatan laban sa isang dakilang sekta, hindi ka namin tutulungan kahit ano pa ang sabihin mo. Ang punong kitiwala, na nawalan ng braso, ay marahas na gumanti. Totoong kasalanan nila na nahuli nila ang ama ni Jiang Chen, ngunit ang ugat ng bagay na ito ay si Shen Yaifei. Dapat nilang sisihin si Shen Yaifei sa mga pagkalugi sa halip. Ito ang katotohanan. Ang pagkakaibigan na nakabatay lamang sa mga benepisyo ay pinaka-hindi maaasahan. Ang magkabilang panig ay maaaring magkaaway sa isa't isa sa susunod na segundo. Maaring ang Yu family o si Shen Yaifei, pareho silang nakaranas ng matinding pagkalugi. Malapit nang matapos si Shen Yaifei at ang kanyang ama. Para naman sa Yu family, sila ay dumanas ng malaking casualty, at ang kanilang pill store ay halos nawasak. Kaya naisip kung ano ang kanilang naramdaman nang hilingin sa kanila na ilabas ang kanilang buong ipon ng pamilya. Shen Yaifei, ang Yu family ay hindi na natatakot sa iyo. Siyempre, wala ka ng kakayahan para takutin kanila, sabi ni Jiang Chen. Si Jiang Zanhai, na nanunood mula sa loob ng pagoda, ay bumantong hininga. Ang Immortal World ay isa ring dog-eat-dog world pero mas brutal pa ito kumpara sa Saint Origin World. Gayunpaman, si Jiang Chen ay nanatili pa rin ang taong ipinagmamalaki niya. Sa mga bagay na ginawa ni Jiang Chen halos lipulin ang isang pamilya na walang kapantay sa kanya at may kontrol sa kapalaran ng Fengli City at sa buong sitwasyon. Alam niya na ang kinabukasan ng kanyang anak sa mundong ito ay nakatadhana na maging hindi pangkaraniwan, tulad noong kanyang anak ay nasa Saint Origin World. Huminga ng malalim si Shen Yaifei. Hindi niya akalain na siya, ang numero 1 henyo ng Fengluo sect, na may magandang kinabukasan sa hinaharap, ay sisirain ni Jiang Chen, na pinagalitan ng mga dating insekto sa kanya. Kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na ang mga tao ay talagang pabago-bago. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang Patriarch wala pang 5 minuto, hawak ang isang storage ring, dinala ito patungo kay Jiang Chen. Young Master Jiang, narito ang buong kayamanan ng Yu family, 1 bilyong Emperor-grade Immortal Metastones. Inihayag ng Patriarch. Sa isang sweep ng Divine Sense ni Jiang Chen, natuklasan niya na ang Immortal Metastones ay nakatambak sa mga gintong bundok sa loob ng ring. Pagkatapos, itinapon niya ito sa pagoda nang hindi binibilang dahil alam niyang hindi maglalakas loob ang Yu family na lokohin siya sa sandaling ito kahit nabigyan sila ng 100 nerbiyos. Natural, ang Patriarch ay hindi mangangahas na linlangan si Jiang Chen. Anong biro? Hindi nila nais na sirain ang tanging pag-asa nila na makaligtas sa pagsubok na ito sa isang maliit na pagkakamali lamang. Wala sa kanila ang kayang tiisin ang galit ni Jiang Chen. Maaaring patuloy na kontrolin ng Yu family ang Fengli City. Patakbuhin ng maayos ang iyong negosyo. Huwag na muling kukuha ng mga tao para sa mga eksperimento sa tableta. Huwag kang mag-alala sa paghihiganti nitong mag-ama dahil hindi sila mabibigyan ng pagkakataon. Pagkatapos niyang magsalita, nawala siya kasama si Shen Yaifei. Nang makitang sa wakas ay wala na si Jiang Chen, ang lahat ng mga nakatataas ay nakahandusay sa lupa. Sa panahong ito, pakiramdam nila ay ilang beses silang umiikot sa impyerno at muntik nang mahulog sa mga pintuan ng kamatayan. Kung tungkol sa pagkuha ng mga tao bilang mga paksa, hindi na sila mangangahas na gawin ito muli. Sa pagkakaroon ni Shen Yaifei sa kontrol ni Jiang Chen, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng eksaktong lokasyon ng Fengluo sect. Sa pagkakataong ito, papasok siya sa Fengluo sect. Pagkatapos ng lahat, ang ama ni Shen Yaifei ay isang intermediate na Immortal Venerable. Upang maging komportable, kailangan niyang alisin ang malakas na kaaway na ito. Natural na hindi siya kalaban para sa gayong kaaway, ngunit ngayong magagamit na niya ang tulong ng Fengluo sect para maalis ang kaaway na ito, paano niya ito tatanggihan? Jiang Chen, maaari mo bang iligtas ang aking ama? Sabihin ang iyong mga tuntunin. Kaya kung ibigay sa iyo kahit gaano karaming Immortal Metastones ang gusto mo.
Habang nasa daan, nagsalita si Shen Yaifei. Nang makitang hinihingi ni Jiang Chen ang Immortal Metastones mula sa Yu family dati, bigla siyang nagkaroon ng ideya na suhulan si Jiang Chen gamit ang mga immortal na bato. Ito ang huling pantasya ni Shen Yaifei. Hanggat pinayagan siya ni Jiang Chen at ang kanyang ama, magkakaroon sila ng pagkakataong makabalik sa hinaharap. Kung hindi, huli na ang lahat kapag nabunyag ang kanilang pagsasabwatan sa Fengluo sect. Sa paglipas ng mga taon, lihim na hinihikayat ng kanyang ama ang maraming eksperto na bumangon sa paghihimagsik laban sa Fengluo sect pagdating ng panahon, gayunpaman may mga kondisyon dapat muna silang magkaroon ng kapangyarihan ang kanyang ama na duminahin ang Fengluo sect, na nangangahulugan din na ang kanyang ama ay dapat sumulong sa yumaong Immortal Venerable na kaharian. Kung hindi, ang mga taong iyon ay hindi makikipagsabwatan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang tulala. Kung walang sapat na katiyakan, walang maglalakas loob na magsimula ng isang paghihimagsik dahil iyon ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Walang sinuman ang magtuturing sa kanilang sariling buhay bilang isang biro, lalo na ang mga may isang tiyak na posisyon sa Fengluo sect. Ganoon ba? Parang pareho kayong mayaman. Sige. Kung makakapaglabas kayo ng 1 bilyong Venerable Grade Immortal Metastones, iisipin kong palayain kayong dalawa. Tumawa si Jiang Chen. Fuck. Muntik nang mabulunan si Shen Yaifei. May lakas ng loob si Jiang Chen na humingi ng 1 bilyong Venerable Grade Immortal Metastones. Bagamat ang kanyang ama ay ang dakilang elder ng Fengluo sect, hinding-hindi siya papayag na magbigay ng ganoong kayamanan maliban kung siya ay papatayin. Gayunpaman, naunawaan din ni Shen Yaifei na ito ay isang pagnanakaw sa araw. Maliwanag, hindi nilayo ni Jiang Chen na bigyan sila ng anumang pagkakataong mabuhay. Jiang Chen, ano ang mapapala mo sa pagpapabagsak sa amin? Kung tayo ay magtutulungan, masisiyahan tayo sa ating buhay sa Fengluo sect sa hinaharap. Hindi ba't mas mabuti iyon? Nag-aatubiling nagsalita si Shen Yaifei. Shen Yaifei, hindi ako interesado sa Fengluo sect o sa iyong mahusay na plano. Hindi dapat tayo may sama ng loob, ngunit nagdulot ka ng pinsala sa aking ama, na siyang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo. Marahil, ikaw at ang iyong ama ay talagang magtatagumpay balang araw, ngunit nakagawa ka ng isang nakamamatay na pagkakamali na hindi na matutubos. Binigyan mo ng malaking kahalagahan ang kapangyarihan at kayamanan, ngunit itinuturing kong higit ang dignidad ng aking ama kaysa anupaman. Ang sinumang nakasira sa dignidad ng aking ama ay kailangang magbayad ng mabigat na halaga. Kasalanan mo na na-encounter mo ako. Nagsalita si Jiang Chen sa napakapilosopikong paraan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pamantayan. Ang kapangyarihan at kayamanan ay hindi maaaring kumatawan sa lahat. Minsan, ang kahalagahan ng dignidad ay higit sa lahat. Tulad ng sinabi ni Jiang Chen, ang ilang mga pagkakamali ay magdudulot lamang ng kamatayan. Maraming pagkakamali na hindi natin kayang bawiin sa isang paghingi lang ng tawad, at hindi lahat ng pagkakamali ay maaaring mabawi ng kayamanan. Kapag ang isang tao ay gumawa ng isang malubhang pagkakamali, ang isa ay hindi magkakaroon ng pagkakataong itama ito. Sa pakikinig sa mga salita ni Jiang Chen, si Shen Yaifei ay nawala ng pag-asa. Ang pagkuha ng mga tao bilang mga paksa ng field testing ay ang pinakamaliit na link sa kanyang malaking plano. Sinong mag-aakala na magkakamali ito? Bagamat ito ay isinagawa ng mga tao ng Yu family, siya ang nag-utos sa kanila na gawin ito, at tila, si Jiang Chen ay naghahanap ng pangunahing salarin. Sa wakas ay naunawaan niya na si Jiang Chen ay isang figure na hindi niya kayang masaktan. Kahit na ang kasalukuyang lakas ni Jiang Chen ay masyadong mahina upang harapin ang anumang pinsala sa ama ni Shen Yaifei, ngunit ang kanyang karunungan ay labis na nakakatakot. Nakikita niya ang lahat, at gagamitin niya ang kapangyarihan ng Fengluo sect para tanggalin ang ama ni Shen Yaifei. Dahil alam niyang walang posibilidad na makipagkasundo kay Jiang Chen, handa siyang magpadala ng mensahe sa kanyang ama, para makatakas ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, sa ilalim ng kontrol ni Jiang Chen, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makagalaw, at magpapadala ng mensahe. Ang Fengqi Immortal Domain ay medyo maihahambing sa Ethereal Immortal Domain. Ito ay nahahati sa 5 mga plato o 5 mga domain katulad, Eastern Domain, Western Domain, Southern Domain, Northern Domain, at Central Domain.
Ang Feng Luo sect ay matatagpuan sa gitna ng Fengqi Immortal Domain, ang Central Domain. Mayroong kabuuang 8 malalaking kapangyarihan sa lugar na ito, isa sa kanila ang Feng Luo sect. Ang laki ng Central Domain ay medyo kasing laki ng Eastern Profound Domain. Sa makatuwid, maiisip kung gaano kalawak ang Feng Luo sect. Higit pa rito, ito ay isang sobrang sekta, na nakatakdang maging mataas at makapangyarihan sa rehiyon. Dahil si Shen Yaifei ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Jiang Chen, masunuri niyang pinangunahan si Jiang Chen patungo sa direksyon ng Feng Luo sect. Dahil sa bilis ni Jiang Chen, napakadaling gawain para sa kanya na makarating sa Feng Luo sect mula sa Fengli City. Narating na nila ang gate ng bundok ng Feng Luo sect sa loob ng maikling panahon. Tulad ng iba pang malalaking kapangyarihan, pinili ng Feng Luo sect na itayo ang sekta nito sa isang napakalaking bulubunduki na libu-libong milya ang radius, at sa ilalim nito, ay binubuo ng mga dragon veins na maaaring matiyak ang kasiglahan ng kapaligiran. Kung titingnan ito mula sa malayo, may mga layer ng fog na umaanod sa kalangitan sa itaas ng Feng Luo sect, na ginagawa itong parang isang paraiso. Makikita sa buong sekta ang mga hanay ng mga gusali na may iba't ibang taas at ang matataas na tore ng palasyo na tumatagos sa mga ulap. Makikita ng isa ang kamahalan ng malaking kapangyarihang ito sa isang sulyap. Ang kamanghamanghang eksenang ito lamang ay sapat na upang takutin ang hindi mabilang na mga intermediate at minor na kapangyarihan. Sa kasalukuyan, ang Feng Luo sect ay nasa kapayapaan. Ilang naiinip na mga disipulo ay nakatayong nagbabantay sa tarangkahan ng bundok na tamad na nagkukwentuhan paminsan-minsan. Kung tutuusin, ang mga gwardya na ito ay para lamang palabas. Ang isang malaking kapangyarihan tulad ng Feng Luo sect ay hindi nangangailangan ng mga disipulo para magbantay dahil walang marami sa Central Domain na maglalakas loob na gumawa ng gulo sa kanilang sekta. Dumating sina Jiang Chen at Shen Yaifei sa tarangkahan ng Feng Luo sect. Si Shen Yaifei, na nawala ng isang pares ng armas, ay namutla. Ang kanyang maputlang mukha ay hindi lamang sanhi ng matinding pinsala, ngunit higit sa lahat ay dahil sa pangamba. Ang inaasam-asam ng papasok na kaganapan ay naging sanhi ng kanyang kaluluwa na sabik na tumalon palabas sa kanyang katawan. Mahirap isipin kung anong uri ng tingin ang sasalubong sa kanya sa sandaling malaman ng lahat na ang numero 1 henyo ay naging kasabwat. Natatakot siya na baka iwanan siya ng mga karaniwang gumagalang sa kanya. Natatakot. Tumingin si Jiang Chen kay Shen Yaifei. Jiang Chen, mangyaring iligtas kami. Patuloy na nagsusumamo si Shen Yaifei. Sa puntong ito, wala siyang maisip na ibang paraan maliban sa paghingi ng awa. Noong una, ang kanyang ama, isang intermediate na immortal venerable, ang kanyang pinakamalaking tiwala noong nahulog siya sa mga kamay ni Jiang Chen, ngunit ngayon ay hindi na siya nakaramdam ng katiwasayan na umasa sa kanyang ama, dahil hindi nagtagal pagkatapos nito, tiyak na mababawasan ang kanyang pag-asa, palabas. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Pumunta ako ngayon para lang manood ng magandang palabas. Kung ililibre ka ba ng Feng Luo sect, hindi ko alam, sabi ni Jiang Chen, hinayla si Shen Yaifei patungo sa gate ng bundok. Sino ito? Nang makita ng mga gwardya ang dalawa, sumigaw sila na nakaharang sa daanan sa unahan. Ako si Jiang Chen. Naparito ako upang bisitahin ang sect master ng Feng Luo sect. Mabilis na pumunta at ipaalam sa kanya sa lalong madaling panahon. Malakas na sabi ni Jiang Chen. Anong biro? Sino ka? Isang hindi importanteng tao lang ang gustong makita ang sect master. Hindi mo talaga alam ang sarili mong limitasyon. Umisi ang pinuno, alam niyang hindi basta-basta makikipagkita ang kanilang marangal na sect master. Tingnan mo kung sino ito. Itinulak ni Jiang Chen si Shen Yaifei sa harapan. Ito ay Senior Kuya Shen. Diyos ko, siya talaga si Senior Kuya Shen. Shit. Ang bastard na ito ay nasugatan si Senior Brother Shen. Naputol ang magkabilang braso niya. Ipaalam ka agad sa mga nakatataas. May pumunta sa sekta natin para manggulo. Nang makilala ng mga disipulo si Shen Yaifei, nagbago ang bawat ekspresyon ng mukha nila. Alam na alam nila ang cultivation base ni Shen Yaifei. Kung hindi nila titingnang mabuti, hindi nila siya makikilala. May natalo sa numero 1 henyo ng Feng Luo sect at pumunta sa Feng Luo sect para manggulo. Walang ganoong nangyari sa kasaysayan ng Feng Luo sect. Yung iilan sa inyo, mawala ka agad.
Naparito ako ngayon upang tulungan ang iyong sekta na alisin ang mga kasamaan. Tanging ang sect master mo lang ang karapat-dapat na makipag-usap sa akin. Ang napakalawak na chi ay nag-iba-iba mula sa katawan ni Jiang Chen, pinaalis ang disipulo. Kamangmangan para sa kanila na isipin na maaari nilang pigilan si Jiang Chen, na natural na magpapakita ng kanyang malakas na panig sa tuwing siya ay nasa ibang teritoryo, upang maakit niya ang atensyon ng isang taong mas makapangyarihan. Gayunpaman, pinilit lamang niya silang lumayo, sa halip na saktan sila. Hindi naman kasi siya pumunta dito ngayon para makipag-away. Isang malakas na chi ang pinakawalan mula sa kanya habang siya ay umaaligid sa hangin sa itaas ng Fengluo sect. Humakbang siya sa kawalan, diretsyong tinungo ang gitna ng Fengluo sect. Si Shen Yaifei ay nanatiling mapula ang mukha at tahimik sa pagkakahawak ni Jiang Chen. Dati, ang Fengluo sect ay tahanan niya, malamang na sumigaw siya ng malakas na parang nakakita siya ng kislap ng pag-asa nang bumalik siya sa kanyang teritoryo, ngunit ngayon, natatakot siyang bumalik sa lugar na ito. Whoosh! 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 Ang mga makapangyarihang silhouette ay sumugod mula sa sekta. Sa loob lamang ng ilang kisap mata, mahigit 100 disipulo ang lumitaw. Sa kasamaang palad, ang mga disipulong ito ay masyadong mahina upang magdulot ng banta kay Jiang Chen. How dare you break into Fengluo sect? Nililigawan mo ba si kamatayan? Saan nanggaling ang lokong ito? Napakamangmang. Tumigil ka sa kinatatayuan mo. Kung gumawa ka pa ng isang hakbang, mamamatay ka. Hong. Sumigaw ang bawat alagad. Ngunit pagkatapos, wala sa kanila ang makatiis sa chi ni Jiang Chen. Isang maladagat na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan at sumugod sa lahat ng direksyon, na tinatangay ang lahat ng mga disipulo mula sa kanya. Ang bawat disipulo ay nagbitaw ng isang kahabag-habag na tili at natangay na parang ang mga dahon ay tinangay ng unos. Paalisin mo ang sect master mo. Ang dumadagandong na boses ni Jiang Chen ay gumulong sa kalangitan sa itaas ng Fengluo sect, na kumakalat sa bawat sulok ng sekta. Ilang sandali, naalarma ang buong sekta. Hindi mabilang na panlabas, panloob, pangunahing mga disipulo at isang malaking bilang ng mga matatanda ang lumilipad patungo sa parehong direksyon. Hindi ako makapaniwala na may pumasok talaga sa sekta natin. Iyan ay ganap na labag sa batas. How dare a stranger come to our sect and act wildly? Dapat natin siyang putulin sa 1,000,000 piraso. Masyadong mapangahas ang taong iyon. Walang sinuman ang nang-ahas na sumigaw ng may pagkabaliw sa Fengluo sect. Kahit sino pa ang taong iyon, hindi siya mamamatay kahit may 100 buhay pa siya. Lahat sa Fengluo sect ay nagalit. Ang orihinal na mapayapang kapaligiran ay biglang naging magulo. Isa ito sa mga sobrang sekta na walang nang-ahas na pukawin sa domain. Sa Ancestral Dragon Pagoda, pinapanood ni Jiang Zhenhai ang lahat ng may walang katulad na pananabik. Natatakot siya na ang kanyang anak lamang ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong katapangan. Bagamat matagal na siyang wala sa Immortal World, narinig na niya ang tungkol sa Fengluo sect, na itinuturing na isang nangingibabaw na major power sa malawak na domain na ito. Bukod pa rito, wala sa kanyang imahinasyon na si Jiang Chen ay nang-ahas na direktang pumasok sa Fengluo sect. Siyempre, kung alam niya na nilipol pa ni Jiang Chen ang Corpsine sect sa Ethereal Immortal Domain, hindi siya mag-iisip ng ganoon. Ang kalangitan ay napuno na ngayon ng mga magsasaka, gayunpaman ang malaking kampo na ito ay hindi nagawang pukawin ng kaunti ang damdamin ni Jiang Chen. Kung ikukumpara sa mga naunang eksenang na-encounter niya, ito ay wala. Bagamat maraming cultivator ang lumitaw, wala ni isang Immortal Venerable. Iilan lamang ang mga prestihiyosong elder na nakarating sa kalahating hakbang na Immortal Venerable Realm, na kapantay ni Dongfang Yu. Sa kasamaang palad, ang antas na ito ay hindi na nababahala kay Jiang Chen. Tingnan mo, dali, mukhang hawak ng lalaking iyon si Senior Brother Shen. Ha, siya talaga si Kuya Shen. Paano siya nahulog sa ganoong kahabag-habag na kalagayan? Naputol na ang magkabilang braso niya at tila nagtamo ng matinding sugat. Anong nangyayari dito? Siguro nasugatan siya ng bastard na iyon, ngunit ipinakita rin ito kung gaano siya kalakas. Humph. Ano ngayon? Ang pagmamataas ay hindi palaging isang magandang bagay. Ang pagsugat sa senior brother na si Shen ay katumbas ng kahihiyan ng Fengluo sect.
At saka, personal niyang ibinalik si Senior Brother Shen para ipakita ang kanyang kakayahan. Siya ay tunay na naghahanap ng kamatayan. Siguradong mamamatay ang bastos na ito. Walang sinuman ang nang-ahas na gumawa ng ganoong bagay sa kasaysayan ng ating sekta. Hindi siya mamamatay kahit 100 buhay pa siya ngayon. Nakilala ng hindi mabilang na mga alagad si Shen Yifei. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin, nakaramdam ng parehong galit at pagkagulat. Nagulat sila na ang kabataang ito na nakasuot ng puting damit ay maaaring makapinsala kay Shen Yifei sa ganoong antas. Nagalit sila na ang hindi kilalang kabataang ito ay sapat na mapangahas upang saktan ang batang kinatawan ng Fengluo sect dahil iyon ay katulad ng pagpapahiya sa sekta mismo. Sino ka? Bakit ka pumasok sa sekta namin? Bakit mo sinaktan ang numero 1 henyo ng ating sekta? Isang makapal na balbas na matanda ang tumayo mula sa karamihan at sumigaw. Ngayong si Shen Yifei ay nasa kamay pa rin ng estranghero, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Si Shen Yifei ang numero 1 henyo ng Fengluo sect, maraming matataas na tao ang nagbigay sa kanya ng malaking kahalagahan. Hindi mabilang na halaga ng enerhiya at mapagkukunan ang ginugol para kay Shen Yifei. Maiisip kung gaano kahalaga si Shen Yifei na isinasaalang-alang na siya ang kinatawan ng batang henerasyon ng Fengluo sect. Kilingan ang iyong sect master at ang dakilang elder na lumabas. Hindi ka karapat-dapat na makipag-usap sa akin. Sinulyapan ni Jiang Chen ang matanda at malinaw na nagsalita. Ang mga salitang ito ay halos mabaluktot ang balbas ng matanda dahil sa galit. Damat, bilang isang numero 1 elder ng panloob na sekta, siya ay isang marangal na figure, lubos na iginagalang ng sinumang makakita sa kanya. Ngayon, isang binata na lumabas ng wala saan ang nagsasabing kahit siya ay hindi kwalipikadong magsalita dito. Paano niya matatanggap ang ganitong uri ng insulto? Sa ilalim ng ganap na kontrol ni Jiang Chen, si Shen Yifei ay maaari lamang manood ng pag-unlad ng sitwasyon ng may katahimikan. Kabalbalan. Iminumungkahi kung palayain mo si Shen Yifei ngayon kapag may puwang pa para sa pagtubols. Saway ng matanda. Old bastard, bagamat nagpapakita ka ngayon ng iyong pagmamataas sa akin, magpapasalamat ka sa akin mamaya. Pumunta ako dito ngayon para tulungan kayong lahat, sabi ni Jiang Chen sa matanda. Fuck, saan nanggaling ang walang hiyang bastos na ito? How dare he say na pumunta siya dito para tumulong kapag nasugatan niya si Senior Brother Shen? Ito ba ay tulala? Ang aming sekta ay isang napakalakas na pangunahing kapangyarihan. Hindi natin kailangan ng tulong ng hindi importanteng tao. At saka, anong tulong ang maibibigay niya sa atin? Ngunit ngayong nasa kamay na niya si Senior Brother Shen, ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang hayaang personal na pumunta rito ang Great Elder at Sect Master. Ang katotohanang kayang talunin ng bastard na ito si Senior Brother Shen ay nagpatunay lamang na siya ay napakalakas. Alam nating lahat na ang Senior Brother Shen ay sapat na makapangyarihan upang labanan ang isang kalahating hakbang na Immortal Venerable Elder kahit na siya ay isang huli na Immortal Emperor. Nang marinig ang sinabi ni Jiang Chen, ang mga magsasaka sa paligid ay hindi maiwasang magmura. Ang hindi kilalang kabataang ito ay malinaw na pumunta dito upang lumikha ng kaguluhan ngunit mapagpanggap na siya ay isang mahusay at mabait na tao. Anak ka ng Abturk. Hinihimok ko sa iyo na palayain ang aking anak ngayon. Sa sandaling ito, isang hindi kapani-pani walang chi at galit ang sumikat mula sa loob ng Fengluo sect bago lumitaw ang isang silhouette sa isang iglap, hindi kalayuan mula sa Jiang Chen. Ang kinikita ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila nasa edad 40, halos kapareho ng edad ni Jiang Zhenhai, gayunpaman, mayroon siyang hindi pangkaraniwang cultivation base. Kung titingnan mula sa ibabaw, siya ay karaniwang kapantay ni Yang Yu. Nang makita ang kinikita, agad na napukaw ang emosyon ni Shen Yifei, ngunit dahil sa pagpilit ni Jiang Chen, hindi siya nakapagsalita ng kahit anong salita. Ang tanging bahagi na magagamit niya upang ipahayag ang kanyang sarili ay ang kanyang mukha, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang ama ay nahirapan na maunawaan ang mga ito. Ang mga sulok ng bibig ni Jiang Chen ay nagpakita ng isang pahiwatig ng isang ngiti. Sa wakas ay lumitaw ang pangunahing salarin. Siya ang maalamat na Great Elder at ang ama ni Shen Yifei, Shen Ao. Nang makita ni Shen Ao ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang anak, hindi na maitago ang kanyang galit,
ang kanyang mga mata ay agad na naging pula ng dugo. Mayroon lamang siyang isang anak na lubos niyang itinatangi. Sinimulan niyang alagaan si Shen Yifei noong siya ay napakabata pa, hanggang sa siya ay naging numero 1 henyo ng Fengluo sect at ang kanyang pride. Ang kasalukuyang Shen Yifei ay lubusang napilayan, naputol ang magkabilang braso nito, na halos bumulwak si Shen Ao ng isang subo ng dugo. Walang makakaintindi sa nararamdaman niya ngayon. Anak, wala akong pakialam kung sino ka, tiyak ang kamatayan mo ngayon. Gusto kong palayain mo kaagad si Yifei, pagkatapos ay bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Malamig na nagsalita si Shen Ao. Kung ang kanyang mga mata ay maaaring pumatay ng isang tao, si Jiang Chen ay namatay sa pamamagitan ng 1,000 hiwa. Elder Shen, bakit ka nagagalit? Hindi ko sinasadyang patayin ang anak mo. Gusto ko lang makita ang mga nakatataas sa sekta at ang sect master. Hanggat lumitaw sila, pakakawalan ko si Shen Yifei, para magkabalikan kayong dalawa, patagang sabi ni Jiang Chen. Siya ay lubos na walang pakialam sa banta ni Shen Ao. Marami na siyang nakitang eksperto. Kahit na ang isang walang katulad na kagalang-galang na tulad ni Li Wangyu ay hindi maaaring pukawin ang kanyang damdamin, lalo pa ang isang hindi gaanong mahalagang Shen Ao. Dahil sa kanyang lakas at diskarte sa paggalaw, maaari siyang pumunta kahit saan sa kanyang kalooban sa kabila ng kalawakan ng langit at lupa. Ang isang mahinang maagang Immortal Emperor ay nagpapakita ng pagmamataas sa harap ko. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pag-angat ng aking daliri. Sa tingin mo ba may kakayahan kang saktan ang anak ko sa harapan ko? Isang malakas na chi ang pinakawalan ni Shen Ao at ikinulong sa chi ni Jiang Chen. Tila naghahanap siya ng pagkakataon na iligtas ang kanyang anak mula sa mga kamay ni Jiang Chen. Talaga, pagkatapos ay dapat mong subukan ito. Gusto kong makita kung kaya kong patayin si Shen Yifei bago ka kumilos. Biglang naging malamig ang mga mata ni Jiang Chen, sinalubong ang mga mata ni Shen Ao, na lumilikha ng mga kislap ng apoy sa kawalan. Lalong lumakas ang galit ni Shen Ao, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos dahil wala siyang makitang bakas ng takot mula sa mga mata ng kalaban. Hindi niya makita ang kalaban. At hindi yun nagbigay ng katiyakan sa kanya na mailigtas niya ang kanyang anak sa kamay ng kalaban. Hinding-hindi siya gagawa ng bagay na isa sa panganib ang buhay ng kanyang anak. Sino ka? Bakit mo sinaktan ang anak ko? Tanong ni Shen Ao. Malalaman mo kung bakit sa 1 minuto. Umiti si Jiang Chen. Bago dumating ang sect master, hindi niya kailanman nilantad ang katotohanan, kung sakaling tumakas si Shen Ao na gagawing walang kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Hu! Nang hamina ang boses ni Jiang Chen, isang napakalaking chi ang tumaas mula sa loob ng sekta. Isang simpleng ngiti ang ipinakita ni Jiang Chen. Tila, ang chi na ito ay nagmula sa makapangyarihang Immortal Venerables. Tila lalabas na ang mga nakatataas sa Fengluo sect. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang dakilang elder, si Shen Ao, ay hindi malutas ang bagay na ito, at hiniling pa ng trespasser na makita ang sect master. Napakabilis, 100 makapangyarihang Immortal Venerables ang lumabas mula sa gitna ng sekta at pumunta sa gilid ni Shen Ao. Ang nasa ulo ay may marangal na tindig, tuwid na kilay na nakahilig paitaas, at may matengkad na mga mata. Para siyang nasa edad ni Shen Ao. Sa paghusga mula sa kanyang kahangahangang chi, ang kanyang cultivation base ay umabot na sa tuktok ng Intermediate Immortal Venerable Realm. Sect Master. Naikuyom ni Shen Ao ang kanyang mga kamao, na sinundan ng mga busog ng iba. Ang kumikita ay hindi isang estranghero, siya talaga ang Sect Master ng Fengluo sect, Feng Huazi. Tumango si Feng Huazi, pagkatapos ay bumaling kay Jiang Chen at Shen Yifei, naglalabas ng superior chi na nagpaiwas sa mga tao ng kanilang mga mata. Bawat elder at alagad ng sekta ay nagpakita ng paggalang sa kanilang mukha. Ang hitsura ni Feng Huazi ay nagtanim ng tiwala sa bawat disipulo at elder. Ito ay isang kinakailangang katangian ng isang nakatataas na pinuno. Hindi bababasa, si Feng Huazi ay isang maladyos na figure sa karamihan sa mga puso ng mga disipulo at matatanda. Siya rin ang pangunahing haligi ng Fengluo sect. Hanggat narito siya, hindi sila matatakot kahit na bumagsak ang langit. Siyempre, ang langit sa itaas ng Fengluo sect ay hindi malapit nang bumagsak. Ang manggugulo na pumasok sa Fengluo sect ay isa lamang clown.
Kung wala si Shen Yaifei sa kanyang pagkakahawak, wala siyang pagkakataong magsalita dito, lalo pa ang makipagkita sa sect master. Inakala ng lahat na ang ignorante na kabataang nakasuot ng puting damit ay tapos na nang lumitaw si Feng Huazi. Gayunpaman, mayroong isang tao na ang ekspresyon ng mukha ay kapansin-pansing nagbago, ang kanyang mukha ay puno ng pawis nang makita niya si Feng Huazi. Siya mismo ang hawak ni Jiang Chen, Shen Yaifei. Brat, dumating na ang sect master. Bitawan mo siya agad. Sumigaw si Shen Ao, lubos na binabalewala ang mga pahiwatig na ibinigay ng mga mata ni Shen Yaifei. Siya ngayon ay nagkaroon ng salpok na umubo ng dugo. Bakit ang kanyang tulala na ama ay nagpapakita pa rin ng kanyang kaiabangan sa kabila na nahaharap na sa napipintong kalamidad? Si Jiang Chen ay nanatiling walang malasakit sa sigaw ni Shen Ao. Ang kanyang mga mata ay nahulog kay Feng Huazi, tumango siya at nagsalita, "Ako si Jiang Chen. Pumunta ako ngayon sa Feng Luo Sect para tulungan ang sect master na malutas ang isang malaking bagay." Kumunot ang kilay ni Feng Huazi. Malinaw, hindi niya inaasahan na sasabihin ni Jiang Chen ang mga ganoong salita. Bukod dito, medyo nagulat din siya. Dapat malaman ng isang tao na napakabihirang para sa isang maagang immortal emperor na magsalita ng maluwag sa harap niya, at ang kanyang katapangan na pumasok sa Feng Luo Sect na mag-isa ay kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi maitago ng mga ito ang galit ni Feng Huazi nang mapansin niya ang kaunos-lunos na kalagayan ni Shen Yaifei, na siyang numero 1 henyo ng Feng Luo Sect, kung saan ang sekta ay gumugol ng hindi alam na halaga ng mga mapagkukunan. Dahil dito, ang katotohanan na siya ay naging isang paylay ay pumukaw sa galit ni Feng Huazi. Gayunpaman, hindi niya akalain na sasabihin ni Jiang Chen na pumunta siya rito para tulungan sila. Nagdulot ito ng bahagyang interes kay Feng Huazi. Talaga, sige at sabihin mo sa akin kung paano mo kami matutulungan. Umaasa ako na mayroon kang magandang dahilan para gawin ito, kung hindi, ang iyong kahihinatnan ay magiging lubhang hindi kasiya siya. Gustong marinig ni Feng Huazi kung ano ang sasabihin ni Jiang Chen. Haha, Sect Master Feng, sa tingin mo ba ay makakatulog ka ng mapayapa dahil lang naging maunlad ang Feng Luo Sect at nangingibabaw sa rehiyon? Natatakot ako na hindi mo alam ang panganib na nasa iyong tabi. Ang isang dakilang traidor na nag-iimbot sa iyong posisyon ay lumitaw sa Feng Luo Sect. Siya ay nagpaplano kung paano ka aalisin, at sa lalong madaling panahon, ang Feng Luo Sect ay sasabak sa hindi pa nagagawang kaguluhan. Hindi ka ba nag-aalala dyan? Dahil ako ay, pagkatapos niyang magsalita, ang mga mata ni Jiang Chen ay kalahating nakamasid kay Shen Ao. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Shen Ao matapos marinig ang mga salita ni Jiang Chen. Bagamat mahirap itong matukoy, hindi ito makatakas sa mga mata ni Jiang Chen. Brat, anong pinagsasabi mo? Anong kalokohan? Nakakatawa. Ang Feng Luo Sect ay isang malakas na nagkakaisang pangunahing kapangyarihan. Paanong nagkaroon ng traidor? Ang batang ito ay nagsasalita ng walang kaparakan. Nagkagulo ang mga tao. Maraming alagad at matatanda ang nagalit. Ang pagkakaisa ay palaging ang pinakamahalagang elemento sa isang mahusay na sekta. Paano nila matatanggap ang sinabi ni Jiang Chen? Kumunot ang noo ni Feng Huazi. Sa kanyang hindi pangkaraniwang paningin, nasabi niya na si Jiang Chen ay hindi isang tanga. Si Jiang Chen ay talagang hindi pupunta sa Feng Luo Sect para lang mapatay ang sarili. Sa opinyon ni Feng Huazi, maaaring may alam si Jiang Chen na hindi niya alam. Jiang Chen, kaya nasaan na ang dakilang traidor na ito? Interesadong tanong ni Feng Huazi. Sect Master, huwag kang makinig sa kalokohan ng lalaking ito. Sa aking palagay, patayin natin siya kaagad dahil sa pagpasok niya sa ating sekta. Nagsalita ng malakas si Shen Ao, tila handa nang salakayin si Jiang Chen. May nararamdaman na siya mula sa mga salitang sinabi ni Jiang Chen at napansin ang mga senyales na ibinigay ng ekspresyon ng kanyang anak. Tila mabubunyag ang kanilang sekreto, at alam niya ang ibig sabihin nito. Elder Shen, bakit napaka-emosyonal mo? Hindi mo ba gustong iligtas ang anak mo ngayon lang? Pero ngayon, pagkatapos marinig ang sinabi ko, parang wala ka nang pakialam sa buhay ng anak mo. Ibig bang sabihin ay si Elder Shen ang dakilang taksil? Tumingin si Jiang Chen kay Shen Ao at nagsalita ng mapang-uyam. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Ako, si Shen Ao, ay nakatuon sa Sect Master at wala akong gagawin laban sa kanya.
Sumigaw si Shen Ao, lubos na hindi alam na ang kanyang reaksyon ay bumulaga na sa maraming tao. Minsan, napakahirap para sa isang taong may konsensya na manatiling kalmado, kahit na ang tao ay isang makapangyarihang immortal venerable. Ang tugon ni Shen Ao ay walang alinlangan na medyo kakaiba. Ang salitang dakilang taksil ay tila nakaapekto sa kanya. Si Feng Huazi ay hindi isang tanga. Ngayon lang niya naramdaman na hindi kasing simple nang inaakala niya ang bagay na iyon. Humph. Shen Ao, bakit ka kinakabahan kung wala ka namang ginawang mali? Malamig na tumikim si Jiang Chen at muling tumingin kay Feng Huazi. Dumating na ang tamang panahon at ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Sect Master Feng, ako, si Jiang Chen, ay pumunta sa Fengluo Sect ngayon nang walang kahit isang masamang intensyon. Bagamat nakapasok ako sa iyong sekta, wala akong sinaktan ni isang alagad. Dumating ako pangunahin para kay Shen Ao, upang ipaghiganti ang aking ama. Siyempre, kung ayaw malaman ng Sect Master ang tungkol sa pagsasabwatan tungkol kay Shen Ao, aalisin ko na ang paksang ito. Dumagundong na parang kulog ang boses ni Jiang Chen. Para sa isang sandali, karamihan sa kanila ay nawala ng salita. Tama ang sinabi ni Jiang Chen. Bagamat nakapasok siya sa sekta, wala siyang nasaktan ni isa sa kanila, at ang reaksyon ni Shen Ao ay sobrang abnormal. Higit pa rito, walang sino man ang maniniwala na ang isang batang maagang immortal emperor na walang sama ng loob sa Fengluo Sect ay papasok lamang sa sekta, binabaliwala ang kanyang sariling buhay, para lang insultuhan ng Great Elder, maliban kung si Jiang Chen ay isang tulala, ngunit hindi siya parang isa. Sect Master, hinihimok ko kayong patayin ang lalaking ito ngayon. Huwag mong hayaang sirain niya ang relasyon mo sa akin, pilit na wika ni Shen Ao. Ano ang problema, Elder Shen? Kung ikaw ay malinis, ikaw ay. Kung papatayin natin si Jiang Chen ngayon, walang makakapagpatunay kung ikaw ba talaga ang may kasalanan o hindi. Bakit hindi natin pakinggan ang sasabihin niya? Sumulyap si Feng Huazi kay Shen Ao, nakaramdam ng masalimuot na emosyon. Dahil nailantad na ni Jiang Chen ang kanyang sasabihin, dapat niyang hayaan si Jiang Chen na tapusin ito. Kung hindi, ang bagay ni Shen Ao ay mag-iiwan ng hindi magandang pakiramdam sa puso ng lahat. Hindi ito ang gustong makita ni Feng Huazi sa hinaharap. Jiang Chen, kung hindi ka makapagbigay ng sapat na ebidensya, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Ang parusa sa pagbibintang sa dakilang elder ng ating sekta ay 10,000 beses ng kamatayan, malamig na wika ni Feng Huazi. Sa lahat ng panahon, itinuring niya si Shen Ao bilang isa sa kanila at tunay na nagtiwala sa kanya, kung hindi niya ibibigay kay Shen Ao ang posisyon ng Great Elder at gumugol ng maraming mapagkukunan upang alagaan si Shen Yaifei. Kung talagang nagplano si Shen Ao laban sa kanyang likuran, tiyak na masasaktan siya. Tungkol kay Jiang Chen, natural na hindi siya umaasa na ang binata ay makakapagbigay ng tinatawag na ebidensya, gayunpaman kung si Jiang Chen ay talagang may ebidensya, iyon ay magiging isang kahangahangang kontribusyon sa Fengluo Sect. Agad na naging tense ang eksena. Sa ngayon, mahigit 1,000 cultivator ang nagtipon sa paligid ng eksena, lahat sila ay naghihintay kay Jiang Chen na magpakita ng kanyang ebidensya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking bagay sa Fengluo Sect. Shen Ao, natatakot. Nasabi na sa akin ng anak mo ang lahat. Bakit hindi mo sabihin sa sarili mo, para hindi masyadong nakakahiya? Tumingin si Jiang Chen kay Shen Ao. Anong biro? Ako, si Shen Ao, ay palaging isang marangal na figure. Hindi ako papayag na suruan mo ako. Gayunpaman, gusto kong makita kung anong uri ng pekeng ebidensya ang maaari mong ibigay upang patunayan na nagkasala ako. Malamig na nagsalita si Shen Ao. Sa kabila ng kalmadong hitsura na suot niya sa ibabaw, makikita ng sinumang may matengkad na mata na nakakaramdam siya ng kaba sa loob. Sige, kung ganoon, isa-isa kong iaanunsyo ang mga bagay na nagawa mo at umaasa na magagawa mo pa ring manatiling kalmado pagkatapos nito. Nag-iba-iba ang chi ni Jiang Chen habang humahakbang siya patungo kay Shen Ao. Shen Ao, dapat wala tayong sama ng loob. Wala sana akong pakialam sa anak mo at sa napakagandang pakana mo, at saktan ang anak mo ng walang magandang dahilan, lalong hindi pumunta sa Fengluo Sect at ilantad ang malisyosong balak mo. Sa kasamaang palad, sinaktan mo ang aking ama.
Dahil sa katotohanan na nilinang mo ang Bloodlust Devil Art, ginamit mo ang Bloodthirsty Grass bilang sangkap sa paggawa ng mga table tasks. Hinayaan mong sakupin ni Shen Yifei ang Fengli City at hiniling ang Yu family na gumawa ng mga table tasks at kumuha ng mga tao sa ibang lugar upang subukan ang mga epekto ng tableta. Dahil ang Fengluo sect ay isang matuwid na sekta at hindi gagawa ng anumang bagay na walang konsensya, maaari mo lamang gawin ang ganitong uri ng mga aksyon ng palihim. Siyempre, ito ay dapat nawala sa aking negosyo. Sa kasamaang palad, ang aking ama ay naging isa sa mga field testing subject na nakuha ng iyong mga tao. Kung hindi ako dumating sa oras, ang aking ama ay isang patay na tao sa ngayon. Simple lang ang recount ni Jiang Chen. Ang lahat sa eksena ay nagsimulang makakuha ng magaspang na ideya tungkol sa bagay na ito. Dahil dito, nahulog ang kanilang tingin kay Jiang Chen. Kung totoo ang sinabi ni Jiang Chen, kung gayon si Shen Ao ay tunay na maput na tao. Ang Fengluo sect ay isang kilalang matuwid na sekta na iginagalang ng libu-libong tao. Ang mga katotohanan na si Shen Ao ay nagal-inang ng isang masamang sining at nakakuha pa ng mga tao bilang mga paksa ng pagsubok ay nakakasira sa reputasyon ng Fengluo sect. Ikaw, Jiang Chen, ikaw ay walang iba kundi isang biro. Anong ebidensya meron ka? Kahit na nahuli ng Fengli City ang mga tao para subukan ang mga tabletang iyon, paano mo mapapatunayan na kasali ako? Si Shen Ao ay halatang hinalo. Talagang nabigla siya sa sinabi ni Jiang Chen. Ito ang kanyang pinakamalaking sikreto at kakaunti lang ang nakakaalam nito, ngunit sa paghusga sa kaawa-awang hitsura ni Shen Yifei, naunawaan niya na ang kanyang anak ay dapat ang nagsabi kay Jiang Chen ng lahat ng ito. Shen Ao, huwag kang masyadong mag-alala para maghanap ng ebidensya dahil hindi pa ako tapos. Dapat malaman ni Sect Master Feng na ang Bloodthirsty Grass ay isang napakalason na damo. Hindi ito maaaring gamitin sa paggawa ng mga table tasks. Ang sinumang kumonsumo ng Bloodthirsty Grass ay magduruse dahil sisipsipin ng damo ang kanilang chi at dugo. Nagkataon, ang Bloodlust Devil Art ni Elder Shen ay nangangailangan ng ganitong uri ng kakayahan. Sa makatuwid, pinagsama niya ang damo sa iba't ibang mga halamang gamot, umaasa na makamit ang isang layunin iyon ay upang ilipat sa kanya ang kakayahan sa pagsipsip ng damo. Sa sandaling matagumpay na napaghandaan ang tableta, magtatagumpay ang masamang paglilinang ni Shen Ao. Iyon ang araw ng kanyang paghihimagsik. Natatakot ako na sa oras na iyon, ang buong cultivation base ng Sect Master Feng ay maa-absorb din niya. Nagpatuloy si Jiang Chen habang nakatingin kay Feng Huazi. Matapos marinig ito, hindi mapigilan ni Feng Huazi na kiligin sa kabila ng kanyang kalmado. Kung totoo ang sinabi ni Jiang Chen, tiyak na nakakatakot ang kahihinatnan nito. Hindi pwede. Si Elder Shen ay ang dakilang elder ng Fengluo sect. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Imposible. Talagang hindi ako maniniwala, maliban kung magpakita si Jiang Chen sa amin ng matibay na ebidensya. Kung totoo ito, ibig sabihin, ang ating sekta ay madaling mahulog sa krisis anumang oras. Gaano nakakatakot? Ang buong eksena ay muling nagkagulo dahil ang impluwensya ni Jiang Chen ay napakahusay. Ang dakilang elder at Jiang Chen ay walang sama ng loob sa isa't isa. Walang saysay para kay Jiang Chen na iframe siya. Sect Master, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng lalaking ito. Sinusubukan lang niyang sirain ang relasyon namin. Hinihimok ko kayong patayin siya kaagad upang ang Fengluo sect ay magpatuloy ng mapayapa. Lalong naging emosyonal si Shen Ao. Sa kasamaang palad, habang siya ay kumilos ng ganoon, mas nararamdaman ni Feng Huazi na may mali. Hindi pinansin si Shen Ao, sinabi niya kay Jiang Chen, Jiang Chen, dapat mong malaman kung gaano kalaki ang epekto ng mga salitang ito sa ating sekta. Sana may maipakita kang matibay na ebidensya, kung hindi, mapatay ka rito kahit na may 100 buhay ka. Patunay. Shen Yifei ang patunay. Kung lahat kayo ay hindi naniniwala, maaari ninyong tanungin si Shen Yifei mismo. Dapat paniwalaan mo ang sinasabi niya. Itinulak ni Jiang Chen si Shen Yifei pasulong at inalis ang mahigpit na spell. Sabihin sa kanila ang lahat ngayon, tungkol sa iyong ama at sa iyong mahusay na pakana, malamig na sabi ni Jiang Chen. Napatingin si Shen Yifei sa sariling ama na tila nasa sobrang sakit. Agad na bumungad sa kanyang mga mata ang bakas ng mali siya.
Tumingon siya kay Feng Huazi at sumigaw, "Sect Master, ang Jiang Chen na ito ay nagsasabi sa iyo ng lahat ng kalokohan. Lahat ng sinabi niya ay gawa-gawa lang niya. Sa katunayan, nakontrol ko ang Fengli City, ngunit wala akong alam tungkol sa pagkuha ng mga tao upang maging mga paksa sa pagsubok ng tableta. Ipinaalam sa akin ng Yu family na nasa panganib ang kanilang pamilya. Pagdating ko sa lungsod nila, natalo ako at nasugatan siya ng husto. Sa takot na hahanapin siya ng tatay ko at ng Fengluo sect para sa paghihiganti, kinulit niya ako sa pamamagitan ng mga kasinungalingang nilikha niya, na gustong palayasin ako at ang aking ama gamit ang mga kamay ng Sect Master. Sa makatuwid, ang Sect Master ay hindi dapat maniwala sa kanyang mga salita. Si Shen Yaifei ay humihikbi ng malungkot, na tila nagdusa ng husto. Biglang nagbago ang isip niya nang makita niya ang kanyang ama. Alam na mamamatay siya sa bandang huli, maaari rin niyang sisihin si Jiang Chen. Hanggat hindi siya nagsasabi ng totoo, si Jiang Chen ay hindi magkakaroon ng matibay na ebidensya na magpapatunay na talagang nagplano sila ng rebelyon. Sa oras na iyon, titingnan ng buong Fengluo sect si Jiang Chen bilang isang kaaway. Kahit na isakripisyo siya sa proseso, gusto niyang gawing scapegoat si Jiang Chen. Kailangang aminin ng isa na si Shen Yaifei ay isang walang awa na tao sa napakakritikal na sandali. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Shen Ao, kasama ang matinding puot. Napagtanto niya na hinding-hindi siya bibitawan ni Jiang Chen, at kung mamatay si Shen Yaifei, magdurusa siya sa buong buhay niya. Kaya, nanumpa siya sa kanyang sarili na kung talagang papatayin ang kanyang anak, tiyak na sisiguraduhin niyang si Jiang Chen ay mamamatay ng walang kapantay na kamatayan, upang makasama ni Jiang Chen ang kanyang anak sa underworld. Ang ganda Shen Yaifei. Mayroon kang lakas ng loob na baluktutin ang katotohanan sa sandaling ito. Hinawakan ni Jiang Chen si Shen Yaifei sa leeg. Ang matinding pagpatay na layunin ay winalisan ang katawan ni Shen Yaifei na parang matalas na talam, na nagpang-inag sa kanyang katawan sa takot, halos sisabog na ang kanyang kaluluwa. Alam niya kung gaano kalupit at walang awa si Jiang Chen. Natatakot siya na hindi na siya mabubuhay pagkatapos na lokohin si Jiang Chen ngayon. Sa kabila ng napapaligiran ng lahat ng mga cultivator ng Fengluo sect, hindi siya nakakaramdam ng kititing na seguridad, ngunit sa halip ay nakaramdam siya ng matinding kalungkutan at banta ng kamatayan. Jiang Chen, mamamatay na rin ako. Baka gawin kitang scapegoat. Nagsalita si Shen Yaifei sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Jiang Chen, ano pa ang sasabihin mo? Oras na para sabihin mo sa amin kung sino ang nagpadala sa iyo dito. Bakit gusto mong lumikha ng mga panloob na salungatan sa aming sekta? Sigaw ni Shen Ao. So ito na, ang Jiang Chen na ito ay talagang kasuklam-suklam. Siya ay dapat na isang especially iya na ipinadala ng kaaway upang magdulot ng kaguluhan sa ating sekta at magpapatayan tayo sa isa't isa, na kumikita sa kapinsalaan ng ating mga tao. Ganito dapat. Masyado siyang mapangahas at delikado. Kailangang matanggal siya. Nakakalungkot na si Senior Brother Shen, ang numero 1 henyo ng aming sekta, ay nahulog sa ganoong katapusan. Naging hindi mapakali ang eksena. Ang mga salita ni Shi Yaifei ay agad na naging kalaban ng publiko kay Jiang Chen. Inaasahan ni Jiang Chen na mangyayari ito, pagkatapos ng lahat, walang paraan na makumbinsi niya ang mga taong ito sa salita. At the end of the day, isa pa rin siyang tagalabas sa kanila at hindi niya magagawang paniwalaan siya ng walang matibay na patunay. Siyempre, hindi tanga si Jiang Chen. Paano mate at tago ni Shen Yaifei ang kanyang motibo sa kanya? Hindi siya tatawaging Jiang Chen kung nalinlang siya ng isang hindi importanteng figure. Jiang Chen, may sasabihin ka pa ba? Tumingin si Feng Huazi kay Jiang Chen, ang kanyang mga mata ay puno ng talas. Hindi tulad ng iba, hindi niya akalain na gawa-gawa lang ni Jiang Chen ang lahat ng ito dahil hindi niya makita ang kahit kititing na tensyon sa mukha ni Jiang Chen. Ang mga salita ni Shen Yaifei ay tila hindi nakaapekto kay Jiang Chen. Higit pa rito, determinado si Feng Huazi sa paniniwalang hindi pupunta si Jiang Chen dito para lang insultuhan ang Great Elder dahil iyon ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Ito ay mas malamang na si Jiang Chen ay ipinadala ng isang puwersa ng kaaway dahil sila ay hindi sapat na tulala upang baliwalain ang mga panganib ng naturang pagtatangka. Bukod pa rito, walang sino man ang hahayaan ang isang hindi kapani-paniwalang henyo na kumuha ng ganoong panganib.
Higit sa lahat, ang Fengluo sect ay walang kaaway na may napakalakas na henyo. Natatakot siya na walang sinuman sa mga kabataang henerasyon sa Central Domain ang makakatalo kay Shen Yifei sa ganoong antas. Si Jiang Chen ay hindi tumugon kay Feng Huazi, ngunit lumingon kay Shen Yifei at nagsalita ng nakangiti, "Shen Yifei, napakawalang muwang mong isipin na maaari mong ibalik ang mga talahanayan laban sa akin. Ipinakita lang nito kung gaano kababa ang iyong katalinuhan." Pagkatapos niyang magsalita, ibinaling ni Jiang Chen ang kanyang palad, gumawa ng bowl ang kristal na ginawa mula sa isang espesyal na materyal. Ang mga tao ay bihirang kumuha ng ganoong bowl ang kristal dahil sa limitadong paggana nito maaari itong magamit upang mag-record ng mga larawan tulad ng Great Thousand Mirror. Gayunpaman, ang mga larawan ay maaari lamang panatilihing nasa tuktok ng 3 araw, pagkatapos ng 3 araw ay automatikong mawawala ang mga naitalang kaganapang iyon. Para kay Jiang Chen, ang limitasyon sa oras na ito ay higit pa sa sapat. Inilabas niya ang kanyang daliri, pinalabas ang isang jet ng gintong liwanag. Naramdaman ang pagpapasigla ng liwanag, ang bowl ang kristal ay kumikinang ng napakatalino. Isang napakalaking projection ang lumitaw sa kalangitan. Eksakto ang projection ng mga insidenteng nangyari sa plaza ng Yu family. Ang projection ay nagpakita kay Shen Yifei, na nawalan ng braso, nakaluhod, nakatingin kay Jiang Chen ng may takot. "Bakit mo ginagamit ang bloodthirsty grass para ihanda ang mga tabletang iyon? Ito, ayaw mong sabihin sa akin." "No, sasabihin ko sa'yo. Yung mga pill recipes na binigay sa akin ng tatay ko. Ang bloodthirsty grass ay maaaring makatulong sa kanya sa kanyang cultivation technique." "Sure enough, tatay mo yon. Tila nililinang ng iyong ama ang isang uri ng walang katulad na masamang sining. Nais niyang ilipat ang kakayahan ng damo, gawin itong sariling kakayahan. Kapag nagtagumpay siya, makukuha niya ang kakayahang iyon at masipsip ang dugo at chi ng iba upang mapabuti ang kanyang lakas. Tama ba ako? Ikaw, paano mo nalaman ang tungkol dito?" "Humph. Ang bloodthirsty grass ay hindi maaaring kunin ng direkta, kaya sinusubukan ninyong dalawa na ihalo ang iba pang mga halamang gamot dito, hanggang sa makuha ninyo ang kakayahan ng damo. Alin ang dahilan kung bakit hindi mo nakamit ang tagumpay sa lahat ng pagsubok ng mga table toss? Ang Fengluo sect ay isang matuwid na sekta. Para sa iyong ama, na siyang dakilang elder ng sekta, na naglilinang ng isang masamang sining na nangangailangan ng dugo, chi, at asensya ng iba pang mga magsasaka, maaari lamang ninyong dalawa na isagawa ang plano ng palihim. Hindi ako tapos. Alam ko pa rin na kapag nagtagumpay ang iyong tableta, magtatagumpay din ang paglilinang ng masamang sining ng iyong ama. Sa oras na iyon, gagawa siya ng malaking pag-unlad. Pagkatapos nito, ipapabagsak ninyong dalawa ang kasalukuyang sect master ng Fengluo sect. Tama ba ako? Lahat ng nangyari sa parisukat ay malinaw na ipinakita sa projection, na agad na bumasag sa katahimikan ng eksena. Walang sinuman ang naruroon ay isang tanga. Ang mga salita ni Jiang Chen ay maaaring isang kasinungalingan, ngunit ang mga larawang iyon na ipinakita sa projection ay tiyak na hindi gawa-gawa. Sa pamamagitan ng projection, nakita nila na hindi banta ni Jiang Chen si Shen Yifei kahit kaunti. Ang mga plano at motibo ni Shen Yifei at ng kanyang ama ay tumpak na nahulaan ni Jiang Chen. Puno ng kawalan ng pag-asa ang maputlang mukha ni Shen Yifei. Hindi niya maiwasang sumuko kay Jiang Chen. Sa lahat ng panahon, hindi kailanman pinabayaan ni Jiang Chen ang anumang mga detalye at nag-iwan ng mga pagkakataon para sa kanyang kaaway. Mula sa sandaling nagpasya siyang pumunta sa Fengluo sect, handa na siyang mabuti. Whoosh! Whoosh! Galit at naaawa ang mga mata kay Shen Ao. Walang masyadong masabi. Hindi nakapakipakinabang ang pakikipagdebate. Ito ang ganap at hindi may kakaila na katotohanan. Para sa mga cultivator ng Fengluo sect, ito ay isang malaking dagok. Ang dakilang elder na kanilang iginalang at hinangaan ay talagang isang makasalanan. Kung ang dakilang elder ay nagtagumpay sa kanyang masamang pagtatanim at nagsimula ng isang paghihimagsik, tiyak na magkakaroon ng pagdanak ng dugo sa Fengluo sect. Hindi nila maipahayag ang kanilang nararamdaman sa pag-iisip na kailangan nilang mamatay sa kamay ng isang taong lubos nilang iginagalang. Whoosh! Itinago ni Jiang Chen ang bowl ang kristal gamit ang isang alon at hindi na nagsalita pa. Nakangiti na ngayon ang mukha niya, wala na siyang dapat sabihin.
Lumipat siya sa isang tabi na may isang flash, kumikilos na parang naging isa siya sa mga manunood. Ang susunod na mangyayari ay ang negosyo ng Feng Luo sect. Ang kanyang layunin ay nakamit. Hinding-hindi pa babayaan ni Feng Huazi si Shen Ao. Bilang sect master, kailangan niyang sagutin ang pangyayari sa harap ng libu-libong mga disipulo at elder. Damn! Ang dalawa sa kanila ay nagsasabwatan laban sa amin, at ang dakilang elder ay naglilinang ng isang masamang sining ng palihim. Lahat tayo ay niloko nila. Talagang wala silang konsensya. Hindi ba nila nakalimutan na Feng Luo sect ang sumuporta, nagpoprotekta at nagpalaki sa kanila? Lahat tayo ay nalinlang sa pagbabalat kayo ng kanyang katapatan. Tumalabas na ang nasa ilalim nila ay ang malisyosong puso na parang sa alakdan at ahas. Ang bawat cultivator ng Feng Luo sect ay hindi makontrol ang kanilang mga emosyon. Hindi sila naniwala sa sinabi ni Jiang Chen noong una, ngunit ngayon ay lubos na silang kumbinsido at sa halip ay kailangan nilang pasalamatan si Jiang Chen. Kung hindi dahil sa kanya, hindi nila matutuklasan ang ganoong napipintong pagbabante sa loob ng tila maunlad nilang sekta. Gayunpaman, ito ay literal na nasira ang puso ng lahat. Kung ikukumpara sa mga nagalit, mas maraming tao ang nasaktan at nalulungkot. Ang ilan ay nahihirapang tanggapin ang katotohanan, tumutulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Ang isa na nakaramdam ng pinakamalungkot ay natural na si Feng Huazi, ang nagtiwala kay Shen Ao at nagbigay sa kanya ng posisyon ng Great Elder sa simula. Ang kasalukuyang ekspresyon ni Shen Ao ay hindi maihahambing na hindi kasiya siya. Ang kanyang huling pag-asa ay napawi na lamang. Wala siyang masabi para pabulaanan ang ebidensya, gayunpaman, hindi siya nakonsensya sa kanyang ginawa. Naaawa na lang siya sa kanyang sarili na kailangan niyang mamatay bago magawa ang kanyang malaking plano. Ang kinaiinisan niya, ang pinakagusto niyang patayin sa sandaling ito ay si Jiang Chen. Ang mga mata ni Feng Huazi ay naging sobrang pula na tila dumudugo. Napatingin siya kay Shen Ao na nasa tabi niya. Tinatreto kitang kapatid nitong mga taon. Paano mo ako mapapaniwala na ang lahat ng ito ay hindi totoo? Nanginginig ang boses niya. Bilang isang peak intermediate immortal venerable figure at ang pinuno ng isang super sect, ang kanyang disposisyon ay hindi karaniwan, ngunit sa kasalukuyan ang kanyang isip ay nasa kaguluhan. Ang suntok na ito ay tiyak na nakaapekto sa kanyang damdamin. Ikaw na cold-blooded brute. Isang malaking pagkakamali para sa akin ang paggalang sa iyo at ibinigay sa iyo ang lahat ng mga gawaing dapat pamahalaan sa lahat ng mga taon na ito. Mas masahol pa sa halimaw ang ginawa mo. Isang maagang immortal venerable elder ang sumigaw, nasaktan at naagrabyado. Ha ha ha, biglang tumawa si Shen Ao. Ang malalakas na chi wave ay lumabas sa kanyang katawan. Ang mga alon ay naglalaman ng mga itim na particle. Ang masamang amoy ay kumalat sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay naging itim na para bang siya ay naging ibang tao, ang pagkakatawang tao ng kasamaan. Huwala. Nang makita ito, maraming tao ang umatras. Ang makita ang masasamang kapangyarihan ni Shen Ao ay nagpapatunay sa katotohanan na siya ay naglilinang ng isang masamang paglilinang. Kung hindi ibinunyag ni Jiang Chen ang kanyang balak ngayon, sa kalaunan ay magtatagumpay siya at magdadala ng hindi maisip na sakuna sa Feng Luo sect. Bloodlust Devil Art. Nag-iba-iba ang chi ni Feng Huazi. Pagkatapos ng lahat, siya ang sect master ng Feng Luo sect. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na mabalisa, at dahil sa kanyang malakas na disposisyon, siya ay mabilis na nakabawi mula sa panandaliang sakit, ang kabangisan ay muling lumitaw sa kanyang mukha. Alam niya na ganap na nagbago si Shen Ao, at gusto siyang patayin. Ang layunin ni Shen Ao ay alisin siya at ang matandang ninuno pagkatapos makumplito ang masamang paglilinang, na namumuno sa buong Feng Luo sect. Kaya, si Shen Ao na ngayon ang mortal na kaaway ng Feng Luo sect. Sa Feng Huazi, si Shen Ao ay hindi na ang Great Elder ng Feng Luo sect o ang kapatid na kilala niya sa loob ng maraming taon, ngunit isang buhay at kamatayang kaaway at isang masamang halimaw. Tama, Feng Huazi. Hindi mahalaga kahit na ako ay nabigo. Natatakot ako na hindi mo ako mapipigilan na umalis. Kapag matagumpay kong nalinang ang aking banal na sining ng paglilinang, babalik ako. Malakas ang boses ni Shen Ao. Pagkatapos niyang magsalita, nag-zoom siya sa direksyon ni Jiang Chen gamit ang isang flash. Kitang-kita ang kanyang kilos ang umalis sa Feng Luo sect.
Ngunit bago umalis, kailangan niyang iligtas ang kanyang anak ng buong lakas. Kahit na hindi niya magawa, kailangan niyang patayin si Jiang Chen, ang sumire sa kanyang plano, para mailabas ang puot sa loob niya. Hinding-hindi siya makontento kung hindi niya maalis ang nakaputing damit na ito. Mag-ingat ka, Jiang Chen. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Feng Huazi. Noong una, akala niya ay aatakehin siya o tatakas ni Shen Ao, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sumugod si Shen Ao sa direksyon ni Jiang Chen. Ang ipinagtaka niya ay ang bilis ni Shen Ao ay napakabilis. Kahit sa reaksyon niya, hindi pa rin niya nahabol ang bilis ni Shen Ao. Jiang Chen, mamamatay ka sa pananakit sa anak ko at pagsira sa mga plano ko. Biglang pinalo ni Shen Ao ang isang palad kay Jiang Chen. Ang welga na ito ay mabangis, ngunit sa parehong oras, mahina. Maaaring tiyakin nito ang pagkamatay ng kalaban at ang kaligtasan ni Shen Yaifei. Hong Long. Masyadong mabilis ang paggalaw ni Shen Ao. Ang malaking palad ay lubusang nilunod si Jiang Chen. Ang piraso ng walang laman ay ganap na napunit. Ang dahilan kung bakit naglakas loob si Shen Ao na hampasin si Jiang Chen kahit na nabunyag na ang kanyang balak ay dahil may malaking tiwala siya sa kanyang lakas. Sa lahat ng mga taon na ito, lihim niyang nililinang ang masamang sining, na lubos na nagpahusay sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Hindi na siya kayang pigilan ni Feng Huazi. Ang tanging kinatatakutan niya sa Feng Luo sect ay ang matandang ninuno. Kaya, hanggat hindi nagpapakita ang matandang ninuno, walang sinuman sa sektang ito ang makakapantay sa kanya. Hindi maganda, sigaw ni Feng Huazi. Nagulat din ang iba. Ang welga ni Shen Ao ay tiyak na sisire kay Jiang Chen. Sa anumang kaso, si Jiang Chen ay itinuring na kanilang benefactor dahil ginawa niya ang mga ito ng isang malaking pabor. Wala sa kanila ang magiging masaya kung mapatay si Jiang Chen. Shen Ao, parang wala nang pakialam sa iyo ang buhay ng anak mo. Nang akala ng lahat na si Jiang Chen ay tiyak na mamamatay, ang boses ni Jiang Chen ay biglang tumunog mula sa malayo. Hindi mabilang na mga mata ang lumipat sa direksyong iyon at nakita si Jiang Chen na nakahawak pa rin kay Shen Yaifei, hindi man lang siya nasugatan. Ano? Dahil sa tanawing ito, nanlaki ang mga mata ni Shen Ao. Hindi siya makapaniwala na totoo ito. Alam na alam niya kung gaano katakot ang kanyang pag-atake, kung gaano kadali at walang kahirap-hirap na pumatay ng isang mahinang maagang Immortal Emperor. Gayunpaman ang katotohanan ay madaling nakatakas si Jiang Chen sa kanyang pag-atake. Hindi lang si Shen Ao ang nagulat pati si Feng Huazi at ang hindi mabilang na mga cultivator ng Feng Luo sect, bawat isa sa kanila ay nakatitig kay Jiang Chen, ganap na nabigla. Paano niya nagawa yun? Masyadong mabilis ang reaksyon niya. Sa kabila ng pagiging isang maagang Immortal Emperor lamang, hindi lamang niya nagawang talunin si Shen Yaifei, nagawa rin niyang makatakas sa nakamamatay na pag-atake ng isang Intermediate Immortal Venerable ng napakadali. Paanong hindi kilala ng mga tao ang tulad niyang figure? Bakit wala sa atin ang nakarinig tungkol sa kanya noon? Lahat ng tao sa sekta ay hindi manatiling kalmado. Wala silang ideya kung anong uri ng pamamaraan ang ginamit ni Jiang Chen upang maiwasan ang pag-atake ni Shen Ao. Nagulat din sila na hindi pa nila narinig ang pangalan ni Jiang Chen noon. Hindi pinansin ni Jiang Chen ang mga tingin ng lahat. Sa bagay, nasanay na siya sa ganitong sitwasyon. Tumingin siya kay Shen Ao, ang kanyang palad ay marahang ipinatong sa ulo ni Shen Yaifei. Dahil wala kang pakialam sa buhay ng iyong anak, mas mabuting patayin ko siya para sa iyo, sabi ni Jiang Chen sa simpleng tono. Huwag kang maglakas loob, Jiang Chen. Nagbago ang mukha ni Shen Ao. Puff. Sa kasamaang palad, sa sandaling nawala ang mga salita ni Shen Ao, isang pagsabog ang narinig. Ang bungo ni Shen Yaifei ay dinurog ni Jiang Chen bago pa man siya makasigaw. Walang sinuman ang nang-ahas na tanungin ang katapangan ni Jiang Chen dahil hindi siya magdadalawang isip kung talagang magpasya siyang maging malupit. Katulad ngayon, nanatiling walang pakialam ang mukha niya kahit na pinatay niya lang si Shen Yaifei sa harap ng ama na si Shen Ao. Sa buong immortal na mundo, hindi makapaniwala si Shen Ao na talagang may isang tao na maglalakas loob na patayin ang kanyang anak sa harap niya. Anak ng abich. Napaungol si Shen Ao. Ang itim niyang mga mata ay agad na naging pula. Tulad ng isang nasugatan na hayop, siya ay pumapasok sa isang estado ng kabaliwan. Ang panunood ng sarili mong anak na mamatay sa harap mo,
At wala kang magagawa tungkol dito ay tiyak na magpapagalit sa sinumang magulang. Jiang Chen, papatayin kita. Sumigaw si Shen Ao, pinakawalan ng kanyang bloodlust devil art. Gumalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis, ang itim at matalim na kuko ay itinulak kay Jiang Chen. Shen Ao, kailangan mong mamatay para sa iyong mga kasalanan. Humakbang pasulong si Feng Huazi. Ang kanyang chi ng Peak Intermediate Immortal Venerable ay ganap na pinakawalan habang ang kanyang matibay na katawan ay hamarang sa harap ni Jiang Chen. Ang kanyang kapabayaan ngayon lang ay halos kumitil sa buhay ni Jiang Chen. Hindi niya gagawin ang parehong pagkakamali sa pangalawang pagkakataon. Jiang Chen, maaari kang umalis sa larangan ng digmaan. Sabi ni Feng Huazi kay Jiang Chen habang iniiwas niya ang isang palad upang salubungin ang pag-atake ni Shen Ao. Hong Long. Ang mapanirang chi ay kumalat sa kawalan. Ang ilang mga disipulo na may mahinang paglilinang ay hindi nakayanan ang malalakas na alon ng chi, na naging sanhi ng pamumutla ng kanilang mukha at pagbuga ng dugo, ang ilan sa kanila ay nahimatay na. Iniwan ni Jiang Chen ang pinangyarihan ng labanan ng walang pakialam, tumayo sa di kalayuan, lumingon at tumingin sa nagaganap na labanan ng may interes. Ang labanan sa pagitan ng mga intermediate na Immortal Venerables ay natural na nakakatakot, kahit ngayon, si Jiang Chen ay hindi pa rin katugma para sa mga eksperto, gayunpaman ang natitirang mga alon ng labanan ay hindi makapinsala sa kanya kahit kaunti. At sa kanyang Great Void Technique, kahit ang matandang ninuno ng Feng Luo sect ay hindi makapagpatuloy sa kanya. Hong. 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 Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ng Feng Huazi at Shen Ao. Nakaramdam ito ng tensyon sa bawat disipulong nanunood sa eksena, dahil tila ang dalawang eksperto na kabilang sa iisang sekta ay nagsisikap na magpatayan. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na mangyayari ang ganitong pangyayari. Para sa Feng Luo sect, ito ay nakatadhana na maging isang trahedya. Bloodlust Devil Palm, sigaw ni Shen Ao. Isang napakalaking nakakatakot na pulang dugo na masamang palad ang nataman niya. Parang palad ng langit at lupa. Ang lakas ng kanyang palad ay madaling durugan ang isang malaking bundok. Ito ay isang napakalakas na hakbang sa Bloodlust Devil Art. Maging ang ekspresyon ni Feng Huazi ay bahagyang nagbago nang makita ito. Hindi masukat na hangin at ulap. Inilabas din ni Feng Huazi ang kanyang ultimate technique. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang potensyal na banta. Ang masamang sining na nilinang ni Shen Ao ay nagpahusay sa kanyang lakas sa pakikipaglaban sa isang nakakatakot na lawak. Tulad ng sinabi ni Jiang Chen sa bowl ang kristal, kung magtagumpay ang eksperimento ng tableta ni Shen Ao, matatapos din ang kanyang masamang paglilinang, nangangahulugan din ito ng petsa ng pagkamatay ni Feng Huazi at ang pagtatapos ng Feng Luo sect. Hong Long. Ang dalawang panghuling pag-atake ay konektado. Kahit na ang larangan ng digmaan ay selyado na, ang banggaan ay yumanig pa rin sa buong Feng Luo sect. Nabasag ang mga taluktok ng bundok sa ibaba. Maraming gusali ang gumuho. Deng! 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 Nakatanggap si Feng Huazi ng isang malakas na rebounding force at umatras ng isang dosenang hakbang, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay naging hindi maihahambing na hindi kasiya siya. Shen Ao, hindi ko inasahan na ang iyong masamang sining ay umabot na sa kakilakilabot na lawak. Mapanuksong nagsalita si Feng Huazi sa kanyang sarili. Bilang isang marangal na sect master, paanong hindi niya mapapansin ang napakalaking banta na nakatago sa tabi niya? Napakalaking kahihiyan na kailangan niya ng hindi kilalang tagalabas upang matuklasan ang potensyal na banta sa kanyang sekta. Feng Huazi, ngayon, dadalhin ko si Jiang Chen. Mula noon, ako, si Shen Ao, ay wala nang kinalaman sa Feng Luo sect. Ang emosyon ni Shen Ao ay naging hindi matatag. Ang pagpatay kay Jiang Chen ang tanging naiisip na nasa isip niya ngayon. Huwag mo nang isipin yon. At saka, hindi kita papayagang umalis. Bilang tugon, isang nakasisilaw na espadang panlaban ang lumitaw sa kamay ni Feng Luozi. Haha, Feng Huazi, hindi ka tugma sa akin. Kung pipilitin mo akong pigilan, huwag mo akong sisihin sa pagsisimula ng patayan. Tumawa ng malakas si Shen Ao. Ang pagkamatay ni Shen Yaifei ay isang malaking dagok sa kanya. Naging baliw na siya nito. Iniunat ang kanyang braso, muli niyang sinunggaban si Jiang Chen. Nakakakilabot ang laki ng kanyang higanteng kamay.
Makikita na ang target niya sa pagkakataong ito ay hindi lang si Jiang Chen, kundi pati na rin ang lahat sa paligid ni Jiang Chen. Kung ang pag-atake ay matagumpay na nakipag-ugnayan sa target, hindi bababa sa ilang daang mga disipulo ang mamamatay. Walang duda tungkol dito. Anak ng Abich. Muling nagbago ang ekspresyon ni Feng Huazi. Natatakot siya na kahit siya ay hindi mapigilan ang baliw na ito na patayin ang inosente. Kung ang isang intermediate na immortal venerable na nagsasanay ng evil art ay talagang nagsimula ng masakir dito, walang makakapagsabi kung gaano karaming mga pagkalugi ang mararanasan ng Fengluo sect. Itinutok ni Feng Huazi ang kanyang espada ngunit naharang siya ng walang kamatayang sandata ni Shenao. Sa kabilang panig, ganap na nagbago ang ekspresyon ng mga disipulo nang makita ang pag-atake ni Shenao. Naaamoy na nila ang amoy ng kamatayan. Iyon ay isang napakalaking banta sa kanilang buhay na hindi nila kayang tiisin. Sa ilalim ng presyon ng higanteng palad, nawalan sila ng kontrol sa kanilang mga katawan. Kung tutuusin, napakalaki ng agwat nila ni Shenao. Shit. Papatayin tayong lahat ng baliw na lalaking ito. Tapos na tayo. Lahat ng nasa hanay ng pag-atake ay nasa kawalan ng pag-asa. Nahinto si Feng Huazi at walang sapat na oras para iligtas sila ng iba pang immortal venerables. Masyadong mabilis ang paggalaw ni Shenao.